Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. 2 Corinthians chapter 2, verse 14. Ngunit salamat sa Diyos at lagi niya kaming isinasama sa parada ng tagumpay ni Kristo dahil sa aming pakikipag-isa sa Kanya. At sa pamamagitan namin ay pinalalaganap ng Diyos sa lahat ng dako ang mabangong halimuyak ng pagkakilala sa Kanya. Walk in victory o yung tinatawag na victory mindset. Kadalasan po, nakikita natin maraming Kristiyano ang talunan sa buhay. Bakit po? Kasi po meron silang maling mindset. Hindi nila alam ang kalagayan nila ngayon bilang mga anak ng Diyos o yung position nila as believers of our Lord Jesus Christ. Kaya kapag hindi natin alam kung ano po yung ating kalagayan bilang mga anak ng Diyos, yung taglay-taglay nating authority as a believer, ay sa umpisa pa lang, talunan na tayo. Kaya alam niyo po mahalaga na makita natin yung mga katotohanan na sinasabi ng Biblia patungkol po sa atin. Now, dito po sa 2 Corinthians chapter 2 verse 14, sabi diyan sa English Bible, "But thanks be to God who always leads us in triumphal procession in Christ, and through us spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him." Binabanggit po dyan yung salitang always. Ibig sabihin, tayong mga believers, dapat po makaranas tayo ng constant victory sa ating pong buhay. Kaya nga po always, di ba? Always leads us in triumphal procession in Christ. Pangalawa, yung tinutukoy na triumphal procession in Christ dito, ay yung tayo po'y kasama sa winning team. Kabilang tayo doon sa mga tinubos ng Panginoong Hesus, at tayo po yung tinatawag na more than conquerors because of Him who loved us, sabi sa Romans chapter 8 verse 37. At ang sabi diyan sa next part, through us, sabi diyan, spreads everywhere the fragrance of the knowledge of Him. Sa pamamagitan daw po ng pagkakilala natin at pakikipag-isa natin sa Panginoong Hesus, tayo ginagamit ng Diyos para ipalaganap yung mensahe niya, yung tagumpay niya, yung good news sa buhay ng ibang tao. Kaya alam niyo po, kung tatanungin ninyo, talagang inaasahan ng Diyos na lumakad po tayo ng matagumpay. So may mga dahilan po. 4 po yan kung bakit kailangan ang Kristiyano lumapad ng matagumpay. Unang-una po, dapat maintindihan natin na ang tagumpay ng Panginoong Hesus ay para sa atin. Ang lahat ng kanyang ginawa, simula doon sa kanyang pagkakatawang tao, sa kanyang pagkamatay sa krus, at sa kanyang pagkabuhay namang muli, ay para po sa atin. Yan pong sinasabi ng Hebrews chapter 2, verses 14 hanggang 15. Sabi dito, He too shared in their humanity, so that by His death, He might destroy him who holds the power of death, that is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by fear of death. So, ibig sabihin, kaya ginawa ng Panginoong Hesus ang lahat ng iyan para po tulungan tayong tao. Nagkatawang tao siya, namatay siya sa krus, at nabuhay siyang namang muli. Para po sa anong dahilan? Para po iligtas tayo, palayain tayo, at higit sa lahat, bigyan tayo ng tagumpay. Kaya every time na sinasabi natin, ako'y hindi magtatagumpay sa buhay na ito, o sasabihin natin, ako'y talunan sa dyablo, para tuloy pinapakita natin na walang kabuluhan yung ginawa ng Panginoong Hesus. Pangalawa po, napakahalaga nito, tayo po yung tinatawag na church. Tayo po yung body of Christ. At ang sabi po sa Ephesians chapter 1 verse 22 hanggang 23 ay ganito, "And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way." So, napakahalaga nitong katotohanan na ito. Tayo daw po yung katawan ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Kaya alam niyo po yung tagumpay ng Panginoong Hesus nakaugnay po sa atin. Siya po yung head, tayo po yung body.
Kaya dapat po maranasan natin yung authority ng Panginoong Hesus. Ano po? Kasi yung kalaban natin magmamalaki yan. Pipilitin niya ipakilala na mas makapangyarihan siya. Pero kung tayo po ay nakakaunawa na mas makapangyarihan ang church, tayo, the body of Christ, ano po, dun pa lamang makikita na ng dyablo na talunan siya. Ito po. Pangatlo po, mapapansin niyo po, tayo rin yung tinatawag na bride of Christ. Ang sabi po sa Ephesians chapter 5 verse 27, and to present himself as a radiant church without stain or wrinkle or any blemish, but holy and blameless. So yung ginawa po ng Panginoong Hesus sa krus, ano po, ang dahilan po niyan para i-present po yung church na radiant. Ang ibang salin po ng salitang radiant ay yung glorious. Ano po? Ibig sabihin, dapat po tayo po yung expression ng tagumpay ng Panginoong Yesus. Tayo po yung binanal, nilinis, sabi nga dito, without stain and wrinkle. Kaya bilang bride of Christ, tayo yung tinutukoy sa Revelation 19 verse 7, ano po, na someday tayo po dapat ang kakitaan na tayo po ay magro-rule kasama ng Panginoong Jesus. Kung dito pa lamang po, sa lupa nahirapan na tayong mag-rule, ano po, paano pa po doon sa panahon na ang ating pong Panginoong Jesus ay magre-reign forever dito po sa lupa. Kaya kita po ninyo, ang tawag sa atin, Bride of Christ. Sa ngayon po, siguro under training pa tayo. Marami pa tayong dapat matutunan. Kaya dapat magsanay tayo mga kapatid no po, sa kapanalan, sa paglakad ng matagumpay para maipakita natin na tayo yung karapat-dapat na bride of Christ. Ano po? At panghuli, ito napakahalaga. Yung unang creation po was a failure. No? Si Adam, nakasingit ang dyablo. Ano po? At natalo po yung unang tao. Ako'y naniniwala po kaya naparito ang Panginoong Hesus para po ibalik yung tagumpay sa tao. Kasi yan po ang sinasabi ng Romans chapter 5 verse 17. Sabi, for if by the trespass of the one man, tinutukoy po dyan si Adam, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and the gift of righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Kaya kung yung unang creation was a failure, tandaan niyo po, no? Tayo naman ngayong new creation is a success. Hindi po papayag ang Diyos na talunan ang tao. Gusto ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Tayo po ay magtagumpay. We will reign in this life. Sabi ng Romans chapter 8 verse 37, in all these things, we are more than conquerors through Him who loves us. Kapatid, para maranasan mo yung victory sa gawa ng kaaway, kailangan magkaroon ka nitong tinatawag na victory mindset. Walk in victory. So again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.